Hello, Philippines! Hello, world! Hello, universe! And hello, Luzon, Visayas, and Mindanao! Andito na naman tayo sa talk show ng bayan. Kumusta ka, bagong Pilipinas? And of course, sa episode natin ito ay tatalakayin natin ang mga makabuluhang karanasan ng mga guest nating OFW galing sa Macau. So dito, lagi natin pinag-uusapan ng mga sakripisyo nila na kanilang pinagdaanan at ang mga pangarap at ang kanilang mga pinanghahawakan at mga hamon na kinakaharap nila habang nagtatrabaho at namumuhay sa kanilang na malayo sa kanilang mga pamilya. Alright, so this is your host, Marlene Craig, and with me today are of course my beautiful co-hosts, Miss Ana Dulcier and Miss Alma Antonio. You wanna say hi? Okay, magandang araw po sa inyong lahat at welcome dito sa Kamusta Ka Bagong Pilipinas? Ayan, so stay tuned po tayo dahil meron tayong partners na OFW na galing ng Macau. So okay, Alma? Kamusta ka, aking mahal? Sana'y nasa mabuti ka. Ako'y wag mong intindihin, nakakaraos din. Hello world, I'm Alma Antonio. Andito na naman po tayo ng talk show ng bayan. Kamusta ka, bagong Pilipinas? Okay, welcome to our talk show. Miss Marlene and Miss Ana. Yes, thank you. Yan, ng ating mga hosts, of course. Bago ko sabihin yung ating buhay na parang RPM gauge, gusto ko nang ipakilala ka agad na may guest po tayo, especially just came back from Macau. Okay, si Miss Mila Lozano. Hello po, At good morning. saka si Mr. Renel Quintos. Hello po. Ayan. Good morning sa So, inyo. pakilala natin kaagad. Okay, si Miss Mila Lozano ay cum laude graduate ng BS, Bachelor of Science Hotel, Restaurant and Institution Management in the University of the Philippines, Diliman. O UP yan, UP ha? yan, ha? Oh, UP and, rin ako eh. Anong UP ka? UP yan ng mga UP lata. ang mga lata. Ikaw, Alma, ha? Tapos, after graduating, she worked briefly in the City of Dreams in Manila and flew to Macau to be an OFW there. So 2 years room attendant siya and 6 years housekeeping coordinator in Studio City in Macau. So pag-aari din ata ang Studio City ng City of Dreams, right? So, ayan, and daw umuwi na sila for good in 2023 and started their own R&M. Ang ibig din sabihin, Rene and May Travel Agency. Oh, Mila pala. Ayan Mila. yung travel agency nila. Pag-usapan natin mamaya kasi yan ang rason na umuwi sila. Okay, pakilala rin natin. You wanna say hi, May? Hello po. Good morning po sa inyong lahat. Salamat po sa napakagandang pagpapakilala. Wow, galing. Okay, si Kuya Renel Quintos naman. Ayan, former OFW rin ng Macau. And he has been a strong and solid 12 years background in the hospitality industry. Oh, expert. So he worked briefly in the City of Dreams in Manila until he was internally transferred to Macau. Tapos naging 8 years senior room attendant in Studio City, Macau. So yan, sabi natin, Studio City, Macau, Is City kapatid, of Dreams. sister company rin ng City of Dreams. So yan, umuwi rin siya for good noong 2023 and started their own R&M travel agency in the Philippines powered by World Cruisers, Adventure Travel, and Tours in Inc. Yung nagbabakal tayo kasi hindi sanay gumigising ng maaga. Anyway, so pag-uusapan natin yung mga struggles muna nila nung nasa Macau sila bago natin pag-usapan yung success story nila na umuwi sila sa Philippines. You wanna start a question? Yes, of course. Kailan kayo nag-start pumunta ng Macau?
doon na ba kayo nag-meet or dito sa Philippines? Actually po, nung 2015 po kami pumunta ng Macau. And during that time, the Studio City po is pre-opening positions. So, since nasa City of Dreams Manila na kami, so we took our chance na mag-apply. And luckily, nakapasa and nakalipad po kami sa Macau. At napakadali lang po ng proseso since it's sister companies naman po. Together kayo? Hindi pa po kami nun magkakilala. Oh, So, Kasi pagdating sinabi po ng mo we Macau. eh. Sabi ko, wow, from the beginning pala, we na. Ayun. So, sinong madami nauna? kami. Sinong Sino nauna sa inyo? Mas nauna po akong dumating August po 2015. Then sumunod po si Mila ng after a month. 2 weeks. 2 weeks, 2 weeks After po. 2 weeks. After 2 weeks. Doon na kayo nagkakilala. Apo, doon na po kami Yes. nagkakilala ni So, yung position mo sa City of Dreams hanggang sa Macau is still the same? sa studio, sa City of Dreams po is public area attendant po ako. And then sa Macau po is senior room attendant. Oh. Ganun ka rin, Ano- Miss How Mila. about Miss Mila? I was a training assistant po for the HR director for training Dito sa sa Philippines. COD Manila. Then pagdating sa Macau, I was a room attendant. Actually, nung ini-interview nga Bakit po naging ako, ano? Bumaba. Oo, Ganun bumaba. talaga pag sa abroad eh. Kahit may Opo. pinag-aralan ka, even in Canada or in any country, ganun talaga. basta makaalis lang ng bansa, makapagtrabaho sa abroad, kahit ano, papasokin natin syempre. So meaning to say, doon lang kayo sa abroad nagkakilala? Yes, Yes po. po. Doon na po. Galing. Okay, pag-usapan natin. So tell me about yung kultura ng Macau. So, of course, Chinese pa rin ang karamihan doon, di ba? Yes. So tell us about Macau. Siya yung province ng, may sinabi ka noon, Renel. Province po siya ng China. Oh, Yes, province Special siya ng China. Administrative Region po ng China. Parang Hong Kong. So special administrative, meron silang sariling governor doon. May sarili po silang government po na ano. Meron din silang sariling parang namumuno, ganyan. Yan. So, pero parang hiwalay sila sa China, pero region pa din ng China. Sa City of Dreams, yung inyong yung pag-apply nyo, sa kanila ba yung placement fee or sa inyo? Salary deduction po for 6 months. Yes. Okay. Ba't malaki ba? Yes. Mahal ba? Usually po kung magkano po yung basic salary mo sa Macau, yun din po yung placement fee. One month po. Ay, ganun. Ganun Iba po. rin ang system nila, no? 1 month? Kung Salary? ano yung salary mo, Oh. yun Yes din po. yung placement fee Di ba mo. Yes mostly pag OFW, walang placement fee? May mga bansang meron may placement fee. Yes. Dapat po kasi undergo talaga ng agency and usually yung agency talaga nang hihingi ng Para placement. marinig ng mga ating viewers kung anong mga bansang may mga placement fee. Like Taiwan, meron ba? Alam ko meron ng Taiwan. Meron ng Taiwan. So, Ang Japan, wala. Wala. Oh, ang question is, so in spite na taga City of Dreams kayo and it's a sister company where you're going, meron pa rin placement fee? Yes. Yes. Kanino ibibigay yung placement fee? Doon po sa agency po. So may na agency. it's really ano po talaga, parang batas talaga na Kahit saan naman kailangan may agency. Pero iba mag-deploy. walang. Walang So placement. akala ko kasi nag-apply ako. Pag nag-apply ko, sabi ko, I'd like, I tell the management, can I please apply? How do I do about it? Did they say na, mag-agency kayo, ganun? Yeah, it really has to undergo an agency kasi yung agency din po yung magpa-process ng mga papers po paalis ng Pilipinas. Kasi wala silang department to do Yes, the and processing. Opo, it is actually parang yung mga legalities para ma-make sure din ng government na legal yung pupuntahan namin. So it really has to undergo through an accredited agency. How long the contract? Pag sa Macau. Wala po talagang contract na like 2 years lang, 1 year. Pero meron po kasi kaming blue card or the work permit and it was being renewed every time po na Extension. Yes, Extension. Yearly extend ba lang yun? namin. Yearly? Extension? Yes po, Yearly or yearly. 2 years. So, depende po sa ibibigay sa amin. Ganun sila ka-open. Yes. Basta may working permit ka. Yes. Gusto mo uwi after 6 months, pwede kang bumalik? Sagot mo yung pamasahe, gano'n. May mga different rules po per company pero may mga batas din po like, kunyari umuwi ka nang hindi tapos yung kontrata mo. May sabi mo walang kontrata. Unlike yung blue card, hindi po the siya blue na- card. Yes, hindi pa po siya expired. You really have to shoulder po syempre yung
Pero sa amin po, shoulder ng company, pero hindi po siya pwedeng makabalik ng Macau within 6 months. May mga ganun siyang May policy sa pa. Macau. Maganda yun Yes. kasi pwedeng mag-jumping, di ba? Yes. To Opo. other contracts. So that's good. So protected din yung mga companies. Kasi syempre, they trained you, andyan ka na, di ba? And then mawawala ka lang, Yeah. di ba? So that's good. So ayan, pakikwento nga yung sabi mo, yung pagkain doon. Ay, yung pagkain po doon. Ibahagi mo sa amin yung Bukod sa naging Hopiang experience Macau, mo. Opo. Ayun po. Yung pagkain po doon, syempre, Pilipino po tayo. Hindi po, doon po talaga yung big adjustment. Hindi po talaga kami sanay sa pagkain nila. Iba po yung panlasa nila sa panlasa natin. So, yung dumating po ako doon, medyo na-diet ako. Kasi, Mahal ba? Mahal? kung i-convert nyo po, mahal. Pero kung hindi po kayo mag-convert, is affordable po sa sinasahod nyo. O di ba libre pagkain doon sa Apo, hotel? twice a day po libre po sa hotel. So balik kakain lang po kami, gagastos lang po kami pagka day off or kung gusto po namin kumain sa labas, matry po yung pagsahod po, tinitreat po namin yung sarili namin. Ikakain po kami doon. Mga ilang Pilipino sila doon sa work niyo? Sa hotel? amin po, nasa po nung unang pagbukas po nung Studio City, almost 40 to 30% Pilipino po. What's that Studio City? Ano ba yan? Casino? Yes po, integrated hotel and casinos po siya. City of Dreams. Parang ganun din. Parang City of Dreams po, ganun na Oo, ganun po. na ganun na ganun. Okay. Sa Studio City lang ang pangalan. Mostly in Macau, maraming casino eh. Yes po, Halos ayun po casino yung... ang ano doon. May question ako. Yung pagkain, di ba, sa hotel, international naman yung pagkain doon. So, kailan mo nalasahan yung sabi mo? Alam ko kasi nung first time kong pumunta ng Hong Kong, we were housed in YMCA Yes. para sa training ng being a stewardess for Cathay. So, nung first time namin kumain sa bawa, Chinese food. Yes. Di ba sanay tayo sa Chinese food dito? Ang sarap-sarap, I di love ba? Chinese food. Iba pala yung Iba po, lasa iba. nila. Totoo po. Kasi, depende rin. Kasi may Cantonese, may Shanghainese, may Pekingese food, mga ganyan. So, iba-iba. May peke So- rin pala doon, no? Peking. Peking duck. Parang yung from the world, Peking, from Peking. Anyway, so, may lasa nga talaga nung first time kong mag-noodle soup, di ba? Na may wonton, mga ganyan. Iba pa talagang lasa. Pero yung kaibigan ko, dapat maglinis ka ng kalamansi doon. Ginawa niyang soup. Opo. May kalamansi Meron doon po na yan. parang, may tsaak kasi yun eh. Parang brown, di ba? Ganun So, din. sinop niya. Lagyan pa yun ng kalamansi. No, it's a reality. Nangyayari talaga yun. Sabi ko, hoy, hindi ka ba umorder ng noodle soup? Hindi na ako mag-order ng soup. Sabi niya, meron na eh. Iba kasi But dito sa anyway. Pilipinas linalagyan ng mga additives like mga pampasarap, di ba? Hindi, panghugas ng kamay yun. Ay, yung kalamansi? Na may tsaa, oo. Akala niya para soup mawala kasi may yung lansa. kulay. Panghugas po ng utensils ng mga plato. Oo, Ayun. mainit. oo, Chopsticks. pati, oo. Tsarang So, kamay. alam mo yun, di ba? Opo, Buti hindi mo ganun yung po. ginawang tsaa. Nagtanungan po kami. May tingin-tingin lagi kami sa restaurant sa ibang nakain. Ano kayang ginagawa? Okay. Paano ba yung gagawin dito? Na-ignoramos kami doon. Pero hindi ako yon. Kasi sabi ko, kalamansi eh. Sabi ko, nakita ko sa kabila rin, hinilagay yung spoon and tapos yung kamay niya, ginanon niya. Sabi ko, hindi ata pang tsayan. Ilagay ko kaya sa baso. Hindi ako sanay uminom ng kwan eh. Sabi niya sa bowl. Baka tsaa daw. Anyway, so yung lasa, iba yung lasa ng Apo, Chinese food natin dito. Kasi mostly Cantonese o Haikanese, di ba? Fokinese yung mga yeah. food natin dito. Doon, baka Peking na yun o Sichuan pa, yung pinakamahat, di ba? So yung lasa, yun hindi kayo nasanay. Opo. Pero yung question ko nga, doon ba sa restaurant, yun ang pinapa-breakfast sa inyo? O, Hindi po. Meron po silang western cuisine, ayun. Chinese. Okay. Pero nung sinubukan niyo lang pumunta ng restaurant. Opo. Yun, question. Mm-mm. Sumagi ba sa isip nyo na doon na kayo for life sa Macau?
Actually, nung una, syempre, ang sabi ko lang, 2 years lang. Oo, ganun. Pero, oo. yun din sabi ko sa mga friends ko, sa family ko, 2 years lang ako. Pero habang tumatagal, since nasasanay na din, hanggat nire-renew, renew lang ng renew. Okay. Opo. Kaya kayo inabot ng ilang taon? 8 years. years po. Almost 8 8 years. years. Yes. Okay. So may free ano ba kayo dyan? Health insurance, medical? Yes po. Meron. That's good. So ano naman yung mga issue and challenges nyo? Mag-umpisa tayo kay Miss Mila. Ayun. Siyempre, una dyan yung homesickness. Actually, nung nagsimula po ako sa Macau, since single lang naman ako noon, hindi ako masyado na homesick kasi mas mas more on adventurous type, excited okay. mga ibang bansa, first time. So talagang pasyal lang ako ng pasyal. And then nung first time kong umuwi sa Pilipinas, pagbalik ko sa Macau, tapos naglilinis na ako ng room, tumitingin ako sa langit, sabi ko, hala mama, papa, parang namimiss ko na sila. Yun yung mga namimiss ko talaga yung pamilya ko. Doon ko na na-feel na homesick ako. Kaya mas iniwasan ko ding umuwi kasi once na bumalik ako, doon ako mas na-homesick. Pero pag habang tumatagal, syempre medyo nawawala na. Oo, nakaka-adjust na. Yun po taga isa sa mga biggest challenges talaga namin ng mga OFW po doon sa Homesick. Macau. Homesick po Okay. talaga. Ikaw naman, Sir Renel. Same po, common lang po talaga. Homesick po talaga Oo. kalaban ng OFW. Oo. Since kaya nga po kami nag-abroad para sa pamilya. Mm-mm. Pero nalalabanan naman po Oo. namin yun. So, iniisip lang po namin lagi sila, inspiration namin Yan. para sa pamilya. Oo. Gagawin ng lahat. Ganun Yes. po tayong mga Pilipino eh. Kaya So, OFW, laban OFW. lang. Kaya laban lang po, laban. Oo. Bakit may anak ka na noon? Apo. So, Okay. para sa... Isa o dalawa? Dalawa po. So may dalawa kang iniwanan na anak na? Yes po. Meron po. So, sila po yung ginagamit kong inspirasyon. Yes. Hindi ko na po iniisip yung sarili ko eh. Oo. Kadalasan po talaga sa Family sa anak. Opo, yung sakripisyo po talaga, yung mawalay sa pamilya. Ayun po yung hindi matatawaran bilang OFW. Ayun po yung, para sa akin, mas ayun po yung binabayaran kaysa yung trabaho. Pakisabi nga uli yung struggle mo, yung bullying. Syempre po, sa lahat naman po, may ganun po. Oo. Kung nasang bansa ka po, papabor po sila Tama. kung sa kalahi nila. Tama. Ganun po, yun po. So, sa kanila po mas pumapabor. Sometimes po, yung mga mas mahirap na trabaho, Binibigay. Binibigay po sa inyo. Sa amin po. Sometimes po, maglilinis po kami ng room. Oo. Siyempre, may mga party room po. Meron pang mga regular room lang po. Yung mga party room po, siyempre, kalat-kalat po lahat yun. Sa inyo Sa amin binibigay. pong ibibigay, maski hindi po namin section. Tapos, yung ibibigay po sa mga ibang lahi, sa mga Chinese, yung mandadaling room po, pamimilian po nila. Yung party room, yung marami Mga na party room. nag-party doon. Opo. So, pati carpet basa na, Pati carpet o basa. may mancha na. So, Opo. either i-wash mo yun o palitan, di ba? Opo. Tas So, mas mahirap. Hindi ka ba nagreklamo sa ganong pagbubuli sa inyo? Hindi ka minsan nagsalita? Nagreklamo din po. Pero mas inuuna po kasi yung sumunod muna bago magreklamo eh. Kumbaga, tayo po talaga makikibagay. Tayo po yung dayo doon. Ganun po. Kumbaga, obey before complain po talaga ang nasa Kasi kung parati lagi ikaw ganun ang ginagawa mo sa inyo, at napapansin mo yung mga iba hindi inuutusan ng ganun na mahirap na trabaho. Yan, hindi pwede kay Alma yan. Magko-complain yan sa second time. Pero yun mga sinasabi ko na, yung pasensya ba, Opo. na sabi ko nga sa kanya, di ba minsan gusto mo nang sumigaw o magalit, or minsan gusto mo nang, ay, suntukin mo na lang o sampalin mo. Kunin. Pero gaya rin sa experience ko, sabi ko nga sa kanila nung nag-pre-briefing kami sa airlines, may seniority. Opo. Yun yung sabi mo nga, obey before you complain. Ako lang talaga, sabi ko, smile lang. Okay, thank you. Okay, I'll do it. Basta kaya ko gawin ko Kaya kahit pa, hindi oo. ko na trabaho yun. And then later on, appreciate, and they became all my friends, mga senior. Kasi sabi niya, okay, yung batang yan, laging nakangiti kahit ano ipagawa mo. Tapos later on, hindi ka na nila binubuli. Opo. So, ikaw ganun din. Yes po. Ganun din po. Yung sabi mo, mga Pilipino, minsan mas masama pa itrato ka. Ako sila. Yung Pinoy pa yun ang bubuli Opo. pala sa Karamihan, inyo. ganyan. Actually po, Kapwa natin. oo. Nung hindi pa po ako nag-abroad nun, madalas ko po naririnig yung crab mentality. Oh. So, which is totoo po. Totoo yan. Kasi po, kadamihan po
po, hindi naman po lahat, may mga kaibigan din po ako doon. Pero kadamihan po, mas uunahin po nila yung sarili nila bago yung sa'yo. Siyempre, it's a world of competitiveness. Opo. Kahit position, di ba? Yes po. Kapag mataas, bakit ka nga niya tutulungan, di ba? Pero, kaya mo yun? Yung hindi mo, yung ibababa mo yung ibang tao para umangat ka? Ay, hindi ko Kaya kaya mo yun? Hindi. Inaangat ko nga yung tao eh. Binubuhat mo. So, how about naman dun sa work nyo? Di ba, syempre, naglilinis kayo ng mga rooms. May mga tips ba? Allowed ba sa inyo tumanggap ng tip? Yes po, allowed po tumanggap ng tip, pero may certain amount lang po siya. Ay, bakit? Pag ano po kasi 100 Pang service charge below, na yan. okay lang po. Pagka nag-exceed po doon, either hingi po kayo ng letter sa guest na binigay na po talaga sa inyo. So, ano yun, 100 Maganda rin, no? Macau money? Opo, 100 pataka. How much that? How much? Nasa conversion po kayo, nasa 7 something. So, 700 pesos po. Above 700, hingi na tayo ng resibo. So, yung maski po acknowledgement, Acknowledgement na po na sabihin na, I'm giving this a nice tip for my friend, Renel, parang letter. gano'n. Opo, para Wow, stricto rin sila pala. SOP po Ayos, nila yun. Kasi po, para po iwas nga po yung sa nakawan. Nakawan. Ayan, yes. oo. Or mag-assume ka po na tip yun, Oo, na oo, pagkalaki-laki, naiwan lang po sa ibabaw ng kama, okay i-assume din. na po ng tip, pwede po Maganda. nalaglag po Ay, ng guest maganda, yun. no? Parang Opo. safeguarding the Nila, member. how about this? Diba per hotel, how many rooms and may limit time ba kayo na matapos yung trabaho? Yes. Actually po sa Studio City, there were 2 towers. Yung isa po yung medyo mas maliit is 14 rooms per day. Per day yun, linilinis nyo. Linilinis po within 9.6 hours. Wow. During our time. Pero ngayon parang naging 8 hours na siya. So, bumabas na siya to 12 rooms for the whole day. Yes. How many minutes or how many hours per room you clean the room? Should be 30 to 40 minutes per room. Ooh, Should be. Doon po sa maliliit na rooms. Then Oo. sa isa pong tower, nasa 12 rooms po per day. And natatapos nyo? ano po, katulad po ni Renel na batikan na sa hospitality industry, kaya niyang tapusin. Dumaan ba kayo sa Opo. TESDA workshop? Ganon? Or certificate? Ako po hindi talaga. Kasi naglilinis kayo ng beddings, di ba? Doon po talaga ako sa Dumaan Macau ako sa lang. ganon eh. Nag-aral ka? Nag-aaral ako. Oh, kasi there's Pwede a, ba mag-apply dyan sa inyo? Pwede po, pwede po. sa Macau. Hindi. I mean, talaga kasi yun yung trabaho nila. So, dapat dumaan sa TESDA. Apo. Oo, yung mga paano Housekeeping. housekeeping, yes. Hindi Kaya po nga. Hotel dumaan. housekeeping. Hindi na po kami dumaan kasi po yun po yung tinapos namin, HRM. HRM Oo. sila. Oh, dito sa HRM, may kasama na yon Opo, beddings. na, Opo. Ayun na ano pala, naman siya. kasama na doon. Although nung sa Macau po, nung nag-apply kami, wala po talaga silang pakialam kung may experience ka or kung ano yung tinapos. Iba talaga, wala talagang experience. experience. Katulad ko. Actual to work na kayo. Actual sa work na hindi po masyadong ako. mahigpit. Kaya, Doon nga daw siya naiyak kasi Naiyak from din ako. administration, naging naging housekeeping. Tapos, 9:30 yung pasok namin. Tapos, uuwi ako 2 a.m. 1 a.m. Tapos Tapos, talaga yun. oo, tapos babalik na naman 9:30. Tapos yung kamay ko po, sugat-sugat na sa chemical. Tapos, ang lamig pa. Tapos pag umuwi ka na po, ka sa bus, nakaupo ka, hindi ka na makatayo. Sobrang sakit talaga ng katawan. Pagod, Ganun. no? Opo, sobrang pagod Kama ko talaga. nga, di marunong mag-ayos eh. Oo, pareha tayo. Marunong naman ako mag-fold. Okay, so yan yung mga struggles nyo, yung mga counting bullying, favoritism, tapos yung hindi ka sanay sa trabaho, Trabaho, pero opo. kailangan gawin to, di ba? Go Yes. lang ng go, di ba? Tapos yung pagtitimpi mo, isang galit ka na doon Opo. sa kwan. Sige lang, kaya pa to, kaya pa to. Ingiti ka pa rin po. Di ba? Apo. So, anong sinasabi mo sa sarili mo na nakangiti ka pa rin? Kasi, di ba, pinag-usapan natin kanina, kasi kung gusto mong umumbag ng tao, baka deportation ang makukuha mo, di Apo, ba? kinabukasan uwi ka na po. Di ba? So, bawal yun, no? Makipag-away at makipagsuntukan. So, paano naman po kayo nagkakilalan dalawa at paano kayo naging kayo? May Ayan. busy kayo. Bawat kwarto, di ba? Hindi kayo nagkikita, di ba? Saan kayo nagkakilala? Ayan.
Sa Actually banyo, po, sa ano, di ba? Pagka, sa mga room attendant po kasi, meron po silang designated floor. So magka-floor po kami ni Mila. Magkaibang section lang po. Magka-floor, sa coffee shop, ganyan. Hindi. Sa ano po, sa guest room hotel. floor. Sa Opo, guest, hotel yan, floor. nasa 5th floor sila. Hawak nila yung Apo. Sa floor 26th na floor po yun. kami. Doon po So, kami. ibig mong sabihin, merong restroom kayo doon? Resting room pag yung Meron, sa meron. housekeeping Opo, meron. Yeah, meron meron din. Or sila. floor, no? Pero hindi po, ano po yun, guest room po. Floor po. Yung nililinis po namin mga rooms, doon po kami naka-assign sa floor na yun. So nagkakilala po. So habang naggagawa ka rin, nag-check mo, nakilala mo na. Opo, tsaka same po kami ng supervisor. Cute naman kasi si Miss. Oo, Tignan mo cute. naman. naman si Sir. Can you just imagine? Ilang years na kayo? 10 years ago na ba kayo? 10 Ilan na years ba? na. Bali mga 8 years na din. Yan, Opo. tapos na sa 7-year each. So, okay na kayo. How about the accommodation nyo? Free ba kayo doon? May housing allowance po na ibinibigay. Ang company nyo? Opo. May house. Each Each person? employees po. Okay. So, hati-hati kayo sa parang apartment, gano'n? Ganun po yung ginagawa Pero po ang talaga. baba ng kanilang bigay, magkano yung allowance niyo? 500 map lang po sa pesos. Sa Yan pesos. sa peso. Nasa 3,500. So, Three na. five. Pwede na. Kung mura lang naman ng ano. Wala pong makukuha Wala, kahit bed mahal space. sa Macau. Ang magkano, siyempre pang bills hati-hati lang. kayo, no? Ang bed space po kasi doon before is 800. Itan, So kulang pa pinakamura po, na. dadagdagan po namin ng 300. Diba? And plus bills pa. Pero, on top of that, malaki pa rin ang savings. Mas malaki kaysa magtrabaho sa Pilipinas. Yes po, correct po. Ang baba. Imagine, nakakasave pa sila ng malaki. Oo. As in, malaki. Ay, paano ba tumaas ang sahod dito sa Pilipinas? Asan yung ating value ng peso? And also, nagkaroon din kayo ng baby, di ba? Yes po. Born in Macau. Macau. Yes. Wow. So, naging citizen ba ang bata? Doon Wala po pinanganak? silang ganung policy. Wala. Kung ano po yung citizenship ng mother and father, yun po yung susundin. Okay. Kasi ang liit ng Macau eh. Could you imagine kung maging maraming residents at citizenship ng Macau? That's why kinokontrol nila. Yes. And I think that's the reason na Umuwi na rin umuwi po na kami. lang kayo Opo. nung lumaki na yung bata na kailangan ng mag-preschooling, ganon? Kasi po kapag mag-open na yung Macau because nung pandemic lockdown. So during that time po na implement na yung mga Pilipino na mga bata, kailangan na umuwi kasi wala nang attachment dun sa work permit ng mga magulang. So pag nag-open na, uwi na. Nagkataon po kami noon nung nag-open yung Macau, 3 months po yung baby namin. So yun po doon namin na-decide na uuwi na din po talaga kami. As in, sakto lang po talaga. Parang God's timing po talaga lahat. Kasi pagkakuha ko ng passport kay baby, konting balik-balik kasi parang every week kailangan bumalik ng immigration. Then nag-open na po yung Macau. And doon na po kami umuwi. Nung pwede nang umalis. So, ayan. So, ilang years ka mo sa Macau? 8 years. 8 years. Almost 8 years. Wow, ang Opo. galing. Tapos balik na dito. So, Opo. question. Aside na bumalik na kayo dahil sa baby nyo, Opo. kasi walang kukuha ka pa ng mag-aalaga, di ba? Ilan taon na ba? Matrabaho. Ngayon po ay 2 years old na po. Okay, so, ayan. So, bakit kayo pumunta ng, aside na dahil sa anak nyo, ikaw na rin nag-decide. Pero, balita ko, nagkaroon kayo ng konting negosyo, di ba? Yes. Ay, nagkukuhan pala siya, nagbebenta siya ng, anong sabi mo noon, para kuha Nung ng sa extra? Macau po, extra po, nagbebenta po akong tosino, longganisa, and tinapa, lechon manok, lahat po. Opo. Sideline po. Sideline. Kasi may Filipino pala na gumagawa ng ganon, so sumideline Ako siya. po yung nagre-resell. Then yung mga iba na mga katrabaho ko, makakilala na walang pangkain pa, pag petsa de peligro, sige, utang mo. Bayaran niyo ako sa sahod. So make sure na magbalik sa... So at least... Ang galing ng Pinoy yan. Oo, di ba? Lalo na si Renel. Oo, ang Lalo galing na pag yan. may anak ka kasi. Yes, O may iniwanan pa siyang dalawa dito. Talagang kakayod ka kahit ano. Buti hindi ka nag-macho dancer doon Hindi sa naman po. paggabi. Kaya ano po ako doon, nag-kargador. Nag-delivery boy po ng cake.
Talaga? Tignan mo, delivery, cargador, di ba? Cargador po ng mga sapatos, yung kaibigan ko. Para mag-delivery, gano'n. Magde-deliver Ang po. galing. Ayan, pera lahat yan, di ba? Yes. Okay, so, pumunta na kayo dito dahil din sa magkakaroon na kayo ng travel agency kasi nagkaroon na kayo ng online Doon travel kayo sa agency. Macau. Yes po. Nag-start na kayo ng travel agency sa Macau pa lang. Opo. Actually, pagkatid pa lang po namin kay Renji sa Pilipinas, doon na po namin, pagkabalik ng Macau, doon ko na po in-start yung travel agency business. Actually, nagpa-affiliate na po ako nun sa WCA and during that time, since lagi naman akong puyat, sanay ako sa pagpupuyat, pag-aalaga ng bata, yung time na para kay Renji na pag-aalaga is binigay ko naman dun sa business ko. So dun ko talaga siya inaral ng mabuti. Hanggang pag-uwi ko po is, yun naman po, thankfully, thank God na naging successful naman po yung naging journey namin sa travel agency nag-start na business. sa Macau. So, ano ba yung WCA? Yun po yung World Cruisers Adventure Travel and Tours. So, yun po, dun po sila na po provided na po nila lahat ng mga products and services, may mga trainings. So, dahil po sa WCA, kaya nabuo ko po yung R&M Travel Agency. Ayan, naka-flash dyan. So, yan yung travel agency nila sa Pilipinas R&M, ngayon. travel agency. So, yung WCA, yan yung nagbibigay na pwede kang magsarili ng sarili mong travel agency. Tapos ikaw rin, Renel, kasali ka dyan. Yes po. Ang kagandahan dyan, the WCA Travel is accredited by IATA. So, lahat po ng ating OFW, pwede nyong kontakin ang R&M Travel Agency kung kayo ay bibili ng ticket dahil wala tong scam. Legit na legit po sila. At nakita nyo naman po ang ating legalities, nandiyan naman po naka-flash. Okay? So, Talking about that, para maintindihan, kasi ikaw din, Yeah, di ba? I'm also- WCA travel agent I'm ka rin. also a travel agent and I'm under, of course, powered by WCA Travel. And shout out sa owner, sa ating mga owner dyan, si CEO, Sir Joben Diaz, and of course, kay COO si Attorney Marlene Berlia Hermosa. Salamat po sa negosyong ito. Wow, kasi marami na akong narinig. Gaya sa'yo, very successful yung travel agency mo na WCA. Then sa inyo, and that's the reason why umuwi na kayo. Kasi Yes po. syempre, uwi kayo dito. Inisip nyo, tatrabaho na ng tayo sa City of Dreams. Sasahod na naman tayo ng take home na 22,000 lang. 22, 44. May anak na, di ba? May dalawa ka, may isa ng baby na bago. Ang hirap. At saka ang kagandahan dito is a home-based business po. Kahit may mga anak kang inaalagaan, you can add this home-based extra income. Pinakamaganda po ito dahil hindi na kayo pupunta anywhere. I-post nyo lang to sa inyong mga Facebook, sa mga Twitter, ayan. Marami na pong kukontak sa inyo. Ayan. So, dahil OFW kayo, so marami kayong makukuhang client, no? Yes. Yes po. Yeah. Kaya nga, Hikayatin nyo ang mga OFW. actually, kaya nga po right timing talaga yung pag-uwi namin sa Pilipinas kasi doon na po mag-o-open yung Macau. So sabi namin, kailangan mauna tayo na maging travel agency dito sa Macau para yung mga excited na mga OFW umuwi is sa atin magpapabook. And actually, I had no any expectation. Ang gusto ko lang is magkaroon ng extra income habang nag-aalaga ng bata pag uwi sa Pilipinas. But thank God po talaga is nakapag-provide po talaga si WCA sa family namin. Talagang bountiful ang blessings po na nabigay ng travel agency business because grabe yung yung kumbaga yung revenge travel ng mga tao. Kaya ang tourism industry talagang pataas po talaga. Kaya lahat ng mga Pilipino, hindi lang mayayaman, ay talagang goal po talaga nila ay mag-travel. Kaya napakaganda po ng travel agency business at usually ay napakamahal mag-set up ng iyong sariling travel agency business. Usually millions because Millions, yes. kailangan mong mag-bond sa mga airlines. Pero thankfully, merong WCA na provided na to lahat. You just have to sell it. And ikaw na yung bahala kung magkano yung gusto mong kitain. Kaya thankful po talaga kami sa WCA for this wonderful business opportunity. Siguro ang dami yung sales, kasi sa 8 years yung pagtagal sa
ibang bansa sa Macau. Actually, akala namin OFW lang po ng Macau ang magiging Kliyente. kliyente, pero hindi po. Ang dami na po naming naging corporate clients, mga group bookings, madami pong mga pamilya na nasa ibang bansa na gustong pumunta ng Pilipinas, nagiging kliyente namin, mga taga Dubai, iba-ibang bansa. Hindi, at saka ang kagandahan dyan, tangkilikin natin yung sarili nating travel Yes. agency sa Philippines. Kasi ang owner din nito ay Pilipino. Kesa dun tayo sa mga abroad, yung mga ibang Bumibili online ako ng mga platform, dito na tayo sa sariling atin. Ganon. That's a good one. So yung paano kayo nag-network? So Yes. from friends and relatives of your ex-OFW friends in Macau and in other countries, so na siguro word by mouth na. Yes po. Tapos kayong dalawa, iba yung group chats mo, iba yung mga Yes. connections mo. Yes So, Ang kung galing ng tandem nila. no? ikaw, marami rin nagbubook sa'yo. Yes po. Actually po, ako po yung nag-market. And then, pag nakuha ko na po yung client, ipapasa ko na po kay Mila. Siya na po bahala mag-accommodate, mag-book. Meaning, nagpa-cute ka muna doon sa mga girls. Pag napakyutan mo na, okay. Ani, Pasa na kay Mila. pasa na kay Mila. Ganun punta kay Mila rin, no? Kami, share kasi kami sa expenses. So imagine, kahit na bahay lang ako, nakaka-share pa din po ako sa mga expenses namin sa bahay. Alam mo, That's very good. inspiring kayong couple and partners. Partners in crime. Joke. Ang galing nyo kasi yung vibes nyo, napaka-positive, no? Just the looks of them, parang napaka-inspiring na from being an OFW, kahit hirap na hirap sila doon, kahit nakangiti sila ngayon at Saka mukhang pareho sila ng, ganda at ng gwapo. trabaho. Tsaka Kaya may okay, goal. Ano good. ba ang goal nyo? Parang compatible yung goals nila. Yes, eh. oo. Ano ba ang goals nyo? Syempre po, actually, more on sa ngayon po ay financial. Kasi po ay, syempre, nangungupahan pa lang kami. And we are really eyeing po na may lupa po kasi kaming binili and makapagpatayo po doon ng bahay. Yun. WCA Travel ang kasagutan dyan. Yes. Saan itong lugar? Sa Marikina po. Malapit. Wow. So yan ang goal niyo. Sa mag-asawa o mag-couple o mag-partner, importante yung, of course, love, di ba? And then yung discipline, self-discipline. Tapos yung respect and trust, importante yun. And then yung sunod, yung vision nyo. Yung goal and vision nyo ay iisa lang. Yes. Opo. Yes. Di ba? Kaya sabi ko nga sa kanila, I like you. Ang ganda ng aking feelings, ng vibrations nila, vibes nila. Sabi ko, stay on ha, kasi mukhang okay kayong dalawa. Yes. Mahirap ang mag-asawa, maraming pinag-aawayan. Pero kung alam nyo yung goal nyo, at laging isipin yung mga anak nyo. Yes po. Yes. Kasi yung mga anak, kawawa talaga pag maghiwalay ang magulang, sila niya-apektuhan. You know, maraming nagiging abnormal. Maraming nagkakaroon ng depression, bipolar, dahil naghihiwalay ang mga magulang, dahil nagkakahiwalayan, di ba? Pero I don't blame naman. Minsan nagkakahiwalang tao kasi hindi na talaga sila compatible. Yung mas maganda, maghiwalay na lang kaysa magpatayan sila sa loob ng bahay, di ba? Yes. So, ayan. So, ano pa yung pwede niyong sabihin tungkol sa travel Pagiging agency? At Sa saka OFW. OFW, ano ang ma-advise nyo about sa OFW na gusto pang pumunta sa abroad o yung mga gusto nang umuwi? Pwede niyong i-advise, no? Sa mga OFW, yan, mag-set kayo ng time Yun. and then goal. Then huwag nyo kakalimutan yon. Kasi yung iba nagtatagal na ng ilang taon po, nakakalungkot mo pong isipin. Pero Walang ipon. walang ipon, then doon na lang po sila tumanda. Oo. So, ano po memories na sa mga anak nila, hindi na po nila nasubaybayan na lumaki, mga milestone po, wala po sila doon. At saka maganda, dapat sa OFW, mag-save para sa Mag-save sarili. po para Yun sa ang sarili. importante, Huwag no? pong bigay po lahat sa pamilya, mag-save din po. Huwag And po then, ibigay lahat sa padala, pera sa padala padala. po, huwag po ibigay, mag-save po kayo ng para sa inyo kasi po hindi po habang buhay malakas tayo.
Hindi po habang buhay, nasa abroad tayo and May then time frame. may time frame po. Gaya tingnan mo yung nangyari sa kanila o kalahati na lang yung sahod nila during the pandemic, di ba? You never know, it might happen again, di ba? Imagine kung wala kang panghugutan na Gano'ng katagal yun ipon. na experience niyo yung COVID niyo, kalahati lang yung salary niyo? Yes po. Kasi, Gano'ng Gano'ng katagal? katagal? 22? ah, 21. almost. 9 From months? 2020 to 2023. 3 years. Yes po. 3 years po. See? Opo, kasi lockdown so wala kaming guest. Oo, wala So kaming guest. parang may mga room attendants lang napapasok ng 1 month, then the other month wala silang pasok, the next month sila papasok, kaya nangangalahati. Kaya siya nagtinda ng Kaya tusino. nagtinda. Sino, longganisa. Buti hindi Ayun. kayo pinauwi. No? Yes, marami ring Isa napauwi. po kami sa mga hindi napauwi. Pero madami po Thankfully. Thank God. napauwi. Opo. Pero Pero meron pa rin silang salary Opo, na at least natatanggap. yung iba po is nakabalik na. Pero di yung ba mga umuwi. nakakatakot? Ano yung nasa punta sa isip niyo? Hanggang kailan to? Nakakatakot Diba? po Naisip talaga. niyo ba yun? Hanggang Opo. kailan yun? Parang dasal lang po talaga. And at, Tipid-tipid. opo, at tipid-tipid at syempre, Chow pound na lang kayo. oh, Opo. tiwala lang talaga na Diskarte. Nagdasal ka din? matatapos. Opo. Madasaling ka rin. Hindi po. Pag nagdadasal, napapa-amen ka na. Opo. Pero I believe in that, na pag nakafocus ka na yung mayroon kang paniwala sa taas, nakakatulong talaga. Yes po. Kasi minsan, gaya ko, he will remove everything. And then, ang magkakaroon lang yung absolute trust. Ikaw lang at ako, siya lang ang Yes. makakatulong. Minsan sa buhay, darating yan. Amen. Gaya nung nung pandemic, di ba? Yes po. Wala, hindi natin alam. Hindi alam ng gobyerno, wala nakakasabi kailan. So parang si God lang yung. Tapos buti hindi kayo nag-COVID. Nagka-COVID po Ka-COVID kami. kayo? COVID ka. Opo. Yun po yung Ikaw? time na Twice. mag-o-open na yung Macau. So, since mag-o-open po yung Macau, inuna po yung ibang mga muna, ilang mga countries lang po na pwede pumasok. And na-expect na po ng gobyerno na magsusurge ang COVID kasi napaka-densely populated ng Macau. Kasi ang mga building po dun, mga bahay, building, flat, gano'n. Tabi-tabi. Tabi-tabi talagang dense po talaga. Kaya po, nung time na yun, bago pa nangyari yun, nagbigay na sila ng rapid antigen test kits and mga gamot po. Para kapag nagka-COVID, inumin na lang. May gamot na. Yes. Opo, Ano naka-prepared gamot? na Yung, kami. Ano ba yung letter L ba yun? Ivermectin. Di ko po Hindi, maalala. ivermectin yung kwan. Pero yung Chinese mahal po dati. eh. Oh, yung Linhua. Chinese po yung na Tapos color paracetamol green. nagbigay. Paracetamol, Panadol. Panadol lang iniinom ko. Okay. Hindi yung Linhua ata yun. Yung Opo, Chinese may- medicine. Meron Kasi po. expert naman sila dyan eh. Yes. Pneumonia and anything respiratory. I lived in China. So, expert sila sa lahat ng klaseng pneumonia, Opo. na sakit or anything sa baga. Pero, ayan, so talagang you held on, no? Saka you had each other kasi. Kung you Yes. imagine mag-isa ka lang, parang ang hirap Opo. siguro, no? Yung depression siguro, no? Pero pag andyan ka na merong, lalo na, di ba? Ang sarap pag merong kang strong man next to you. Yes. Totoo naman. Sabihin niya, honey, okay lang. Tapos pag ikaw naman, ano sa palagay, hindi, kaya yan, sasabihin din. Talaga minsan masarap Opo. yung may Ka-partner din. ano bang sabi nun? Baga, Partner ka talaga Team na po talaga kami. magpapalakas ng loob sa'yo, no? Opo. At saka yung dreams nyo pareho. So laban lang, parang gano'n. Tsaka during pandemic, marami kaming mga gatherings sa mga Pilipino and also nag-focus kami sa mga hiking, exercise, talagang into fitness kami nun, tumatakbo kami nun sa mga marathon. Kaya hindi rin namin masyadong naramdaman na close kami na nasa although hindi So kami during makalabas. pandemic, pwedeng maglabas at mag-jogging? Nung nung parang medyo nag-close na talaga and zero na po ang COVID sa Macau, pwede na po kaming Okay. Kung zero, wala na. Yes. So, sa naman, dun sa pagbalik nyo rito sa Pilipinas, so, yun na ba ang goal nyo at travel Yes agent po. na po kayo, no? And then, di ba sumasagi sa isip nyo na bumalik uli kayo ng Macau? To work? Actually, yun po yung kinakatakutan namin ngayon. Na wag tawagin na pagkakataon bumalik. Pero iba pa rin po kasi sa Pilipinas po talaga kasama ang pamilya mo. Oo. Mas okay po dito. Kaya lang po naman tayo nag-abroad kasi kagaya po ng sabi ni Ma'am Marlene, sa sahod po maliit. Yun lang po Maliit. talaga ang reason. Pero kung papipiliin po talaga Yes. kami,
hindi po kami alis sa Pilipinas. So yung mga benefits nyo, tapos na, putol na sa kanila. Oh, wala na. Wala na. Yung mga kliyente na lang tira. Yung mga, at least may mga friendship din na ano. Ang laki ng kita ng mga casino natin dito, tapos minimum pa rin yung sahod. Diba? Ngayon lang po, Sabi hindi mo, ko lang Telcom, alam 21,000 lang. Nung 2015 po yun. Ngayon, hindi lang namin sure kung magkano na. Ngayon, 25 na, 30,000 na ang take home. Pero, Kahit sabihin mo 30, triple ang Maliit sa pa Macau. din. So, Opo, doon na ako triple sa po. Macau. Plus sideline pa po. Plus sideline. Oh, Ah, diba? okay. Every year, tumataas po yung sahod namin dun. 5%. Sumasabay sa inflation. Every year, 5%. 5% po. Yes po. Ano sa palagay nyo, mga casino, kumikita sila ng malaki. Di ba dapat taasan na yung salary ng mga O naman, casino hindi lang sa hotels na yan? casino, dapat sa lahat. No? Hindi, Aspect mag-umpisa naman tayo mo. sa Yes. kayang magbayad. Yung kaya Ah. magbayad. Private, kailangan Magbayad. taasan talaga. Anong ba ang minimum na pwedeng, magkano ang ginagastos natin? Magkano ng daily sa isang minimum tao ngayon? natin, di ba? 700. 700 ba? Sa akin dapat 1.5 ang ang Minimum. minimum wages ng mga tao. Pilipino. Itabi yung, alam mo, panggastos yung 1,000, yung 500, i-keep mo. Ayan. Tama ba? O 500, depende kung mag-isa ka lang, 500 yung panggastos mo, 1,000 itabi. O, so yung mga, sa palagay nyo, 30,000 pwede ng take home yan sa isang tao. Sa isang tao. As a salary, wag dito sa Pilipinas, para hindi na tayo aalis ng Pilipinas. Magkanong salary dapat para hindi na tayo mag-abroad? 30,000 take home. Kasi 30,000. kami po, Na minus na lahat. parang sa amin po sa pamilya namin, nag-average kami ng 50,000 pesos na budget Gastos. po. Yan Opo. dapat. A month. A month. Yeah. Opo. Wow. So, Wala pang dapat more edukasyon pa yan. doon. Wala pa po kasi baby pa yung namin. Oo. Ay, nagbabayad pa kayo Ng rent. future house. And may And pinag you're renting now. And you're, yeah, we're Kaya renting double po. time si Renel. 50,000. So, maganda naman yung kita ng travel agency. Yes po. Kaya po, talagang nag-goal po ako every month kung kaya sabi ko, kailangan this month, ito yung kitain ko para may pambayad ako. Mostly ano yung mga client nyo? OFW, mga kaibigan nyo? OFW po talaga ang karamihan talaga. po. Opo. O mga OFW, baka kung gusto nyo ng travel portal, nandito po si Renel and Mila to assist you. Ayan, para naman may negosyo kayo sa abroad and extra income. Yes. Oo. R&M. Yung mga oras instead na nagbabar kayo o ano ba yung sing along nagne-Netflix. o whatever. Kasi- Gawin nyo na lang ng WCA Miss ang time Marlene, nyo. yung mga domestic helper, kasi bawal sa kanila gumamit ng phone while they're working. Doon sila sa CR nagbo-booking, doon nila. Yes. Alam nga nakatukin sila ng amo nila, pero ginagawa nila sa CR, doon Nagbo-book. sila nagbo-book at per day lang ang booking nila, maliit na yung 5,000, 10,000 pesos, malaki diba? pa rin It's yun. not bad. Malaki na yun. Kaya Malaki yung po mga yun, pwede. OFW talaga hinihingkayat namin na bumili kayo ng travel portal o mag-join kayo rito dahil free naman ang training nila Magkano rito. yung investment nila sa portal? Wala po kaming investment. Hindi po investment. Hindi, I mean yung portal para magkaroon ng portal. affiliation. Website. Contact Mila and Renel na ayun, lang po. i-explain nila. Mura lang. Play na lang. Kontakin nyo na lang nandiyan sa... Hindi lalampas sa $500. Yes. Diba? Yes, So, kontakin Napakaliit ninyo. Ayan o, RMM. Yan. Renel R&M Travel. Mila. Mila Travel Agency. Ayun. 915-514-3791. Tapos may Facebook din kayo, di ba? Yes, check nyo na RMM lang. Travel Agency rin. Yes di ba? po. O, yung may blue check ha. Yan. Ayan, tapos makikita nyo yung kanilang, pwede nyong checkin yung website nila. May sarili na silang website. At saka meron silang email. Yeah, RM Yeah. Escapade. The company is located sa Ayala, Alabang, Parkway Building. Ayan. Yes po. So, kung gusto nyo ng mga legalities, punta lang po kayo doon. Ayun, malalaman nyo po lahat kung ano ang WCA Travel. At Oh, paano legit rin, na legit po yan. at paano kayo magkakaroon ng sarili nyong travel agency business. Ako Sa nga maliit na nagpa-part-time. halaga. Yes. Oo.
Oh, ako nga, nagpa-part-time din eh. Kaya lang wala akong kilala mga OFWs, kayo lang eh. At saka yung mga guests. Ako, marami po sa aming affiliates, kahit hindi sila masyadong friendly, hindi sila maraming kaibigan, pero nakakapag-book kasi marami na tayong ways eh. May Facebook ads, pwede ka nang mag-TikTok, napakaraming ways na po to market. Ayan. Actually, ano na yan eh, tulong din sa OFW natin, no? Extra income. Hindi ka lang magtsatsaga dun sa $400 or $500. Kasi sa ganitong side business mo eh, kahit sa CR eh, pwede kang magnegosyo. Yes. Diba? Basta wag kang katukin ni amo. So, ano yung mga life lessons and hashtags nyo na Yes. pwede nyong i-impart? Kasi I can see na, hindi naman sinabi na super successful, but you are on your way there. Yes. Very progressive yung life nyo after being an OFW in Macau. So, let's start with Mila. Ayun. So, para po sa mga, lalo na sa mga OFWs po natin, ano lang po tayo, no? Laban lang po tayo sa buhay. Actually, alam ko po na mahirap po yung pinagdadaanan nyo ngayon, namimiss nyo yung pamilya nyo, pero bangon pa din tayo para sa pamilya po natin. Yes, At wag nyo pong kalilimutan palagi na syempre kumapit kay Lord kasi po siya po talaga yung magbibigay sa inyo ng strength sa mga times na pinaka-feeling nyo na weak po kayo. So, yun lamang po. Laban lang po tayo. Ikaw, Renel. Ano yung hashtag mo? Hashtag po sa mga OFW dyan. Huwag niyo pong kalilimutan yung goal nyo, kung bakit kayo nagpunta sa abroad para sa pamilya. And lahat naman po tayo sinasabi, gusto ko mag-abroad para makaipon. So, huwag niyo po yung kakalimutan. Mag-ipon lang po kayo ng mag-ipon. Hindi po kayo habang buhay sa abroad. Tama. And then, yun nga po sinasabi, sumubok po kayo ng ibang bagay, side hustle, like WCA po. Magnegosyo po kayo. Then, pagka okay na po yun, is baka ito na po yung susi para umalis na po kayo dyan sa abroad. Then, mag full-time travel agency na po kayo. Yan, thank you. Ayan. Thank you sa RNM. Lagi kong sinasabi, ang buhay ay parang RPM gauge ng kotse. You know, kasi hinuli ko na. Na minsan kailangan natin bilisan, apakan yung pedal para mabilis yung takbo natin sa buhay para makamtan yung mga pangarap na gusto nating makamtan o yung mga oportunidad na andyan na. Yes. Minsan, andyan nga yung oportunidad, di ka naman ready. Di ba? Yes. So, ayan, minsan mabilis tayo gaya ng kotse. Meron naman time na kailangan magbagal, tapos mag-isip kung ano, nasaan ka na sa buhay ngayon. Di ba? So, minsan isipin mo na uusad ba tayo dito? Saan ba tayo patungo? Di ba? And then there are times na neutral, na talagang magnilay-nilay ko muna, mag-stop ka muna, gaya na nangyari sa inyo. Siguro yung pandemic, everybody was given the chance na mag-ponder kung ano ba, saan na ba ako sa buhay ko ngayon. Yung parang everything stopped. Di ba? And then we don't know what's tomorrow's gonna bring, di ba? So yung mga panahon niya yan, gaya ng pandemic, ay panahon na talagang magnilay-nilay tayo kung saan ba tayo talaga patungo o andun ka na ba dun sa patutunguhan mo? Nasaan ka ba? Di ba? Ayan. So yan ang ating programa. Nagbibigay po kami ng gabay through sa mga experience sa real talk and realidad ng mga OFW. Ana? Okay, ayan. Maraming salamat sa ating guest, kay Miss Mila and Renel. Ayan po, please follow us sa aming Facebook, Kamusta Ka Bagong Pilipinas. Of course, sa aming YouTube channel, Kamusta Ka Bagong Pilipinas. Ayan, maraming salamat and see you sa aming next episode. Thank you so much kay Renel Mila. and May sa RNM Travel Agency. Maraming salamat sa inyo sa pagbisita sa amin dito sa aming talk show, Kamusta Ka Bagong Pilipinas. And syempre, I'd like to thank our Bagong Pilipinas studio, ating mga good-looking, macho technical crew na pinangungunahan ni Kuya Mark Anthony, ni Janelle, Wow! Glenn, Angelo, and Jason. And of course, sa aming dalawang magagandang director, si Miss Alicia Avila and Miss Jillian Pascual ng
Bagong Pilipinas Studio. This is Marlene Craig saying, Kamusta "Mwah!" ka, Bagong Pilipinas?